Hello mga moms! Kumusta po ang inyong mga araw? Eto nga po pala at isi-share ko sa inyo yung naging journey ko nung mga nakaraang araw. Naipanganak ko na nga po pala yung aking pangalawang baby at eto na nga po, pauwi na kami niyan. Dito nga po pala ako sa Christchurch Women's Hospital nanganak, isang pampublikong hospital dito sa amin sa New Zealand. Nakaschedule nga po pala ako for cesarean section last August 29, 2023. Pero yung aking expected date of delivery po ay September 4, 2023. Pero na-advance nga po siya ng 1 week. Kaya I gave birth to the second child August 29, 2023. Kaya eto na mga moms, isi-share ko sa inyo yung naging hospital journey ko dito sa aking pangalawang baby. At dahil scheduled CS nga po ako, in-inform ako ahead of time kung anong oras yung aking schedule at kung anong oras nga ba ako dapat dumating sa ospital. Medyo may konting twist pa nga po dahil ang unang schedule ko talaga ay August 30. Tapos tinawagan ako at in-inform ako na kailangan nga daw i-early yung aking scheduled CS which is August 29 kaya napaaga ako ng isang araw mga moms. At medyo nagka-conflict nga po yung schedule dahil na-isettle na namin yung pasok ng aming chikiting sa kanyang school Wednesday which is August 30 nga po. Pero na-settle din siya namin dahil meron nga po talaga kaming mga bababait na kaibigan dito na napakiusapan at napag-iwanan namin dito sa aming unang chikiting. Maaga nga po siya namin ginising at dinrap sa bahay na pag-iiwanan namin dahil kailangan po talaga alas 7 en punto ay nasa ospital na ako. Kaya laking pasasalamat din talaga namin sa mga mabait at mabubuti naming kaibigan na kina Bona at Prince. Umabot din po ako siguro mga 2 oras sa pako bago nalipat dito sa kwarto. Eto at kinuha na ng kanyang tatay yung aking chikiting. Abay, first meet up nga po nila ng kanyang baby brother. Kaya sobrang excited din niya. Alam niyo po ba yung feeling na ayan na yung aking baby brother, nagkita na sila at eto na nga po. Medyo gutom na rin talaga ako, kaya naghapunan na kami kahit maaga pa. Meron kasi kaming baon na kanin tsaka ulam. At ayan pa nga po, may dinagdag pang KFC itong aking asawa. At syempre, thank you so much nga po pala sa baked sushi na baon namin na niluto ni ate. Abay, alam niyo po bang alas 5 pa lang yan ng hapon pero naghapunan na kami? At kung gusto niyo po palang itanong kung nagsuserve nga po pala sila dito ng pagkain sa ospital, abay opo. Maya-maya, eto na nga po dumating yung ating hapunan. Alam niyo po bang nasa pako pa lang kanina, abay nag-offer na po sila ng sandwich tsaka yung mga inumin. At eto nga po, isi-share ko na rin sa inyo yung pag-good night ng kuya sa kanyang baby brother bago umuwi. Opo, bawal po kasing magstay yung husband o yung partner sa hospital. Ako lang po talaga tsaka yung baby. At kung nag-iisip nga po kayo kung paano nga ba ako gagalaw, at paano ko nga ba aalagaan itong baby dahil kakatapos ko lang ng CS? Abay, alam niyo po bang dito sa ospital? Napakaganda po talaga kasi ng service nila dito at napaka-accommodating. Kaya kahit mag-isa ako dyan sa gabi, hindi po ako masyadong nahirapan. Aside lang din dun talaga sa hiwa ko na medyo masakit pa. At napaka-thankful ko din dahil meron po akong mga nakilalang Pinay nurses na sobrang supportive at napakabait nga po talaga. Kaya maraming salamat kung natapos mong panoorin itong aking naging first hospital journey sa panganganak dito sa New Zealand. Maraming salamat sa iyo and God bless!